So yan po mga boss ang Suzuki Multicab fuel valve at naparescue po tayo mga boss dahil itong sasakyan mga boss bigla lang pong tumirik at hindi naman po naubusan ng gasolina mga boss at nagpangsyon na po ang kaniyang fuel pump. At ang driver nito mga boss, sinubukan po nila na palitan ng spark plug pero hindi pa rin nagagana o andar ang sasakyan nito mga boss, okay? So ang una po ating ginawa mga boss, sinicheck po natin ang kanyang height tension wire at pumunta po tayo sa kanyang distributor cap mga boss. So itong nasa gitna na height tension wire mga boss, hugutin lang natin to. Ito i-check natin to mga boss. Itong linya mga boss galing po ito sa kanyang ignition coil at dito natin unahin i-check mga boss. Tapos ipa-start natin ang mga boss. Start lang. So nakita nyo mga boss, confirm na walang kuryente na labas mga boss. Ang sunod po natin i-check mga boss ang kanya pong ignition coil kung mayroon bang kuryente na nasuplayan ba ng kuryente itong ignition coil mga boss. Okay, ito siyempre gumamit po tayo ng test light mga boss. Napaka-importante po ang test light mga boss. Siyempre yung test light mga boss, be sure lang na hindi po pundi yung bulb mga boss, okay? At ngayon iuna natin ang kanyang susian. Okay, check natin itong test light mga boss kung mayroon bang kuryente. Okay, mayroong kuryente mga boss. At sa dito naman, okay, mayroon ding kuryente mga boss, walang problema. Mayroon pumasok at ngayon pumunta po tayo sa kanyang distributor mga boss dito. Itong sakit mga boss, tanggalin natin to. Baka dito ang may problema mga boss. Okay, subukan natin. So, walang problema mga boss. May linya ito mga boss. Okay. At sa kabilang side mga boss, yung katabi niya, subukan po natin. Okay, walang problema. Mayroon ding kuryente mga boss. So, next po natin i-check mga boss. Tanggalin mo natin itong distributor cap mga boss. Tapos itong rotor mga boss, tanggalin din to para mabuksan natin. Okay. Yan po mga boss, i-check po natin to kung aabot ba ang kuryente dyan sa kanyang CDI. Yan po ang kanyang CDI mga boss. Ibalik mo natin itong sakit mga boss. So itong dalawang wire mga boss, nakita nyo, ito po ang kanyang CDI mga boss. At i-check natin yan kung mayroon bang supplyan ba ng kuryente mga boss. So tingnan nyo mga boss, walang problema sa linya po ng kuryente mga boss, may supply po siya. At sa katabi po niya, itong wire mga boss, walang problema rin mga boss. So ito, mayroong kuryente mga boss. At ngayon ipa-start mga boss, subukan natin ulit kung wala bang kuryente lalabas sa kanyang tension wire mga boss. Start natin. So nakita na natin ang problema mga boss, bakit hindi po lumabas ang kuryente dahil tingnan nyo mga boss, mayroon akong napansin na habang pinastart natin ay hindi po umikot itong rotor mga boss. So ito po ang pinakadahilan na hindi po lumabas ang kuryente mga boss dahil naputol po ang kanyang timing belt. Kapag naputol po ang kanyang timing belt mga boss ay hindi po umikot ang rotor ng distributor dahil ang timing belt mga boss, connection po galing po sa camshaft patungo po sa camshaft mga boss. Itong distributor mga boss ay connection po sa camshaft gear mga boss, okay? At ngayon ikabit natin itong distributor rotor mga boss para ipa-start natin para malaman nyo na hindi po umikot kapag naka-start mga boss. Yan po ang palatandaan na putol po ang kanyang timing belt mga boss. At ngayon i-start po natin. So confirm po mga boss na hindi po umikot itong distributor rotor mga boss, meaning ay putol po ang kanyang timing belt mga boss. Yan po ang palatandaan kapag putol po ang kanyang timing belt ay hindi po umikot ang kanyang rotor ng kanyang distributor mga boss. As next video natin mga boss ay ituturo ko sa inyo kung paano magkabit ng timing belt mga boss. Okay, paano ba magpalit. At yan lang po muna ang ating kabuang video mga boss at maraming salamat sa inyong panonood at God bless, ingat po tayong lahat.